Ang dami ko napapanood na videos recently about money mistakes. Money mistakes I did in my 20s that you should avoid. 10 money lessons you should avoid if you're in your 30s. And I want to change it up a bit because as you know, hindi ako financial advisor. Hindi rin ako magaling sa math as I mentioned in this video. Pero for some reason, growing up, hindi kami nahirapan na i-manage yung pera namin. Hindi kami naging magaling na investor. Pero hindi rin naman kami naging sobrang bulagsak sa pera. Lagi namin to pinag-uusapan na magkakapatid na ang galing no, kasi yung parents natin parehong nagtatrabaho. So wala talagang tumutok sa amin na, oh, ganito gawin niyo sa pera niyo, ganito dapat ang isave niyo na amount. Pero for some reason, nagawa namin siya. Tapos, nakagraduate naman kaming lahat ng maayos. So these are some of the lessons that I learned along the way. I learned from my parents, partly, and partly din sa mga napagdaanan ko. I wanna share this with you guys kasi it's not all that bad. Ang pinaka-mistake lang siguro na na-regret ko, just a quick side note lang, no, is yung hindi ako nag-invest ng maaga. Pero aside from that, I think I did well in my 20s. Kasi I feel like baka you're in your 20s, lalo na at na-realize ko may mga estudyante nanonood ng videos ko. And maybe you will learn something out of these lessons kasi pwede nyo siyang i-apply sa kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Or maybe these lessons will also resonate with you kasi napagdaanan nyo siya. Hindi tayo naging perpekto sa paghawak ng pera in our 20s kasi we really cannot expect that dahil yun yung mga panahon na talaga magkakamali tayo. 'Di ba? Doon tayo matututo, doon natin mai-improve yung finances natin. So without further ado, let's talk about it. Ano yung mga money lessons na natutunan ko from 20 years old Jane na totally nakatulong sa akin ngayong 30s ko? Number one is saving money. Actually, this is something na natutunan ko at an early age. Hindi siya 20s eh. Kasi naaalala ko na elementary pa lang, marunong na ako mag-ipon. Kasi growing up poor, syempre kailangan mong mas maging madiskarte para mabili mo yung mga gusto mo. For example, naaalala ko, nung elementary ako, mayroon akong gustong-gusto na Tweety Bird bag sa tindahan malapit sa amin. 50 pesos yun. Pero alam ko na hindi siya bibilhin para sa akin dahil hindi naman siya basic needs. Hindi naman siya ganun ka-importante para pagkagastosan ng magulang ko. So para mabili ko siya, kailangan ko mag-ipon. And naaalala ko na pinag-ipunan ko talaga siya at araw-araw ko siyang dinadaanan. Tinatanong ko yung tindera kung 50 pesos pa rin ba. Hindi niya talaga binabaan yung presyo. So, kailangan ko talagang bunuin yung 50 pesos na yun. Hindi ko alam kung gaano ko siya katagal na ipon. Pero naaalala ko na nabili ko siya galing sa pera na pinaghirapan ko. And nung nabili ko siya, sobrang proud ko sa sarili ko. Kasi yun yung unang pinag-ipunan ko na para sa akin, malaking halaga. Para sa elementary student nung 90s, malaking halaga. At the time, sobrang saya ko nung nabili ko yung bag na yon. Pero na-realize ko din na hindi pala talaga ganun kadali kitain ng pera. So, kailangan mo talagang mas maging masinop at madiskarte kung gusto mong mabili yung mga bagay na gusto mo. So, that is something that I carried with me hanggang ngayon na nasa 30s na ako. Kasi kung iisipin mo, di ba, parang yung iba, hinihil nila yung inner child nila eh, na ngayon na meron na akong ganito kalaking halaga, why not splurge? Why not make the most of it, diba? Why not enjoyin mo yung pera? And yes, meron din naman akong joy fund. Ina-enjoy ko pa rin naman siya. Pero hindi ko talaga kayang maging impulsive spender. Yung tipong, oh sige, ito yung sweldo ko, gastusin natin lahat sa isang galaan. Hindi ko kaya yung ganun. Kailangan talaga merong nakaalat na budget para dun sa gala na yon. And I'm glad na ganun yung naging upbringing ko. And natutunan ko yung saving money lesson at an early age. Kasi malaking tulong talaga siya sa akin ngayon na nasa 30s na ako. If you're in your 20s tapos nahihirapan ka ngayon dahil kailangan mo i-budget yung baon mo, hindi mo mabili yung mga gusto mo, I want you to know na hindi ko yan i-romanticize. Mahirap talaga yung stage na yan. Pero I also want to tell you na it will get better. Kasi nasa training ground ka pa lang ngayon. So I want you to take in as much lesson as you can sa struggles mo and sa pinagdadaanan mo right now. You just need to pay your dues and know your priorities. And let me tell you na in the future, kapag mas malaki na yung pera na hawak mo, mas ma-appreciate mo yung mga pinagdadaanan mo, yung pagbabudget mo sa baon mo. Dahil marirealize mo na kung yung 500 pesos nga na budget ko dati na pagkakasya ko, ito pa kaya ang unang sahod ko. So, learn to appreciate what you're going through right now. I know, hindi siya ganun kadali. It's quite frustrating sometimes kapag may gusto talaga tayong bilhin, tapos baon lang ang meron tayo. I am telling you, it will get better and ma-appreciate mo yung mga lessons na natututunan mo ngayon sa pagbabudget at pagsisave ng money kapag nag-start ka na magtrabaho. Number 2 is living with my parents. I lived with them until I was 28 years old. Yes, nagbibigay pa rin naman ako sa parents ko at the time, pero at least hindi napunta yung pera ko
sa renta or sa deposit. Walang ganong pressure na umalis kagad ng bahay. If you have a harmonious relationship with your parents, wala namang toxic sa pamilya at nagsisimula ka pa lang sa buhay, sa karir mo, sa pagmamanage ng sweldo mo, I highly recommend that you stay with them. Lalo na kung mag-isa ka pa lang, wala ka pang pamilya. Very important note. Living with your parents is a good way for you to save money, to reduce expenses, and para magkaroon ka ng breathing room habang pinifigure out mo ang mga bagay-bagay, ang karir mo, ang pagbabudget mo ng pera, at ang mga investment options mo. So you can use this opportunity habang inaalaw ka pa nila to live with them to manage your time wisely and invest your money better. Hindi naman forever yan. For sure, eventually, mas gugustuhin mo rin magkaroon ng sarili mong space. Pero habang wala pa, malaking tulong siya, especially if you use it intentionally. Number 3 is traveling solo. All self-funded, walang sponsor, walang brand deals, walang para sa aesthetic, walang para sa vlog. At the time, ginawa ko lang talaga siya para magkaroon ng new environment, to try opportunities abroad. And I'm so glad I did kasi nakatulong talaga siya sa character development ko. Hindi naging madali yung pag-transition ko from Pinas to Dubai to Malta. Struggle talaga siya, pero malaking tulong siya to improve me, to improve my discipline, my diskarte pagdating sa buhay, and yung pagiging street smart ko. Also, kapag pera mo kasi yung ginagamit mo para mag-travel, parang mas nagiging mindful ka sa kung paano mo siya gagastusin. Hindi ka lang basta splurge para lang makita ng ibang tao na, dito na siya, ito na yung narating niya. Hindi ka lang about flexing. You learn how to value your money and to be intentional sa kung paano mo siya gagastusin abroad. And this is something that I still recommend even sa mga pinsan ko or sa mga kilala ko na medyo mas bata sa akin. Sinasabi ko talaga sa kanila na try to live abroad kasi it will broaden your horizon talaga at mas madami kang matututunan. Lalo na kapag feeling mo dito sa Pilipinas masyado kang sheltered or masyadong limited yung opportunities na nakikita mo para sa sarili mo, go out and explore habang may opportunity ka. Again, gusto natin mag-travel, gusto natin matry yung opportunity sa ibang bansa, pero within our means. Huwag magpabaon sa utang. Speaking of utang, isa rin sa mga pinakagusto kong lessons nung nasa 20s ako is to avoid debt. Bakit ko iniiwasan ng debt? Hindi ko alam kung dapat ko to i-share. Sorry ma, kung i-share ko to. Pero siguro kasi, nung bata ako lagi yung runner kapag kailangan namin mangutang sa tindahan. Minsan, sa sobrang hirap ng buhay, hindi mo talaga siya mababayaran agad. Pero dahil yun yung daanan ko papunta ng school, kailangan kong daanan araw-araw yung tindahan at sabihin sa kanila na bukas na lang po, bukas na lang po. Hanggang sa umabot sa nahihiya na akong dumaan dun sa tindahan na yun. Kasi may utang nga kami. So, ang gagawin ko, kahit na yun yung ruta ko papunta ng school, iikot ako ng malayo para lang maiwasan siya. So, dun nagsimula yung shame. At an early age, natutunan ko na hindi pala talaga maganda yung may utang ka sa iba kasi nakakahiya siya. Gagawin ko lang siguro talaga siya kapag emergency na talaga. Yung kailangan na namin. Pero as much as possible, iniiwasan ko siya. Next is investing in me. Hindi man ako lumaki na marunong mag-invest pagdating sa bonds, stocks, mutual funds, pero at least natutunan ko na mag-invest sa sarili ko. Growing up, hindi ko ginastos yung mga una kong sweldo para sa pagbili ng mga mamahaling bagay, mga luxury bags, pero ginamit ko siya para bumili ng skills. Kasi ininvest ko yung pera ko para mag-attend ng mga seminars, mga online courses. So doon ako natuto na i-upskill yung existing skills na natutunan ko sa school para mas magamit ko siya in the future. Lastly is budgeting. Dati kapag naririnig ko yung budgeting, negative talaga yung connotation para sa akin. Feeling ko it's very restricting, tapos ibig sabihin nun, kapos ka. Pero now, na-realize ko na you can actually have freedom through budgeting. Parang pagtatrack din lang yan ng expenses. Kapag alam mo kung saan napupunta yung pera mo, mas madaling i-manage yung pera. Pag budgeting naman, kapag alam mo kung saan mo talaga dapat kagastusin yung pera mo, at kung magkano yung i-allocate mo for each category, mas madali din siyang i-manage. Kapag may budget ka kasi, alam mo kung magkano lang dapat yung i-allocate mo for certain gastos, including yung mga bagay na gusto mo lang i-enjoy like having coffee with your friends or gala with your family. So kapag naka-budget siya, at least meron kang peace of mind na hindi ka gumagastos ng beyond your means. So looking back, hindi naman ganun ka-perfect yung 20s ko. Hindi ko naman sinasabi na ang ganda niya as compared sa iba. May mga struggles pa rin naman. Pero I'm glad na yung mga struggles na yon, tinake advantage ko to improve my 30s. And I hope if you're in your 20s, kung estudyante ka man or young professional, I hope nakita mo yung silver lining kasi hindi talaga madali sa early stage pero eventually it will get better and dyan mo i-reap yung benefits ng struggles mo ngayon. There you have it. Thank you for watching this video and I'll see you in my next one. That's it for today. Ciao!